Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay pag-usapan natin ang cause po ng pagkamatay po ni Nora Aunor. Ito daw po ay acute respiratory failure. Yun ang cause ng death niya. Noong April 16, 4 days ago, na-angioplasty siya. Isang medical procedure ito kung saan binubuksan ang mga nagbabarang ugat, yung mga main blood vessel na nagsasapply ng dugo sa puso. Ngayon, para ito po'y malalim ang ating pagkaalam dito, nais ko po kayong imbitahin na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo po yung subscribe, pati yung bell, para updated kayo sa aking health topics. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click follow, like, and share. Yan. Atin pong balikan itong ating pinag-uusapan na itong si Nora Aunor, si Ate Guy na tawag natin ang ating superstar, ay nagkaroon po siya ng chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Ito rin po ay naging sakit din ni Dolphy, no? Yung ating namayapang King of Comedy, si Dolphy. Ang COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease, ito po isang progresibong sakit sa baga na nagpapahirap sa paghinga. Kabilang dito ang mga kondisyon tulad ng emphysema at chronic bronchitis. Ang pangunahing katangian nito yung pagbabara o obstruction ng daanan ng hangin sa baga. Pag meron kang COPD, chronic obstructive pulmonary disease, yung daanan ng hangin sa baga ay merong pagbabara. Kaya hirap huminga, mahirap umubo, at saka po ito pong sakit na ito ay chronic. Ibig sabihin, pangmatagalan. Pangmatagalan na at saka progressive. Ibig sabihin, lumalala ito paglipas ng panahon. Sabi po ng World Health Organization, ang COPD, isang common sakit sa baga, resulta ito sa hirap kang huminga. Ngayon, ang sabi nga ng anak ni ating superstar na si Nora Aunor, si Ate Guy, ang pahayag niya, hindi totoong namatay ang nanay niya sa pag-oopera sa ospital. Naoperahan siya, oo, pero pagkatapos pagkatapos siyang maoperahan, nahirapan na siyang huminga. At unti-unting lumalala siya mula nun. Kaya kinakailangan gawin pa ang isa pang pamamaraan. Kaya lang, ito nga, ang cause ng kanyang pagkamatay, acute respiratory failure. Pag sinabi mong acute, ito po ay biglaang pagpalya ng kanyang paghinga. Ito isang malalang kondisyon kung saan ang baga hindi makapagbigay ng sapat na oxygen sa dugo o hindi maalis yung sapat na carbon dioxide sa dugo din. Pag hindi naalis sa baga yung carbon dioxide mula sa dugo, pag labis ang carbon dioxide sa dugo, magkakaroon ng masamang epekto sa katawan. Depende kung gaano kadami o gaano kabilis ang pagtaas ng carbon dioxide. Ang magiging epekto nito, bibilis at lalalim ang paghinga kasi sinusubukan ng katawan na tanggalin yung carbon dioxide. Ang puso mo, tumataas ang tibok ng puso at tumataas din ang presyo ng dugo. Ang balat pwedeng mag-iinit, mamumula, at maaring mahilo, sumakit ang ulo, at pagkalito. At hirap siyang mag-isip, nababalisa siya, at pwedeng manginig ang kanyang kamay, nanginginig ang kalamnan. Ito po ay patuloy na pag-ikli ng kanyang kalamnan. Yung acute or yung biglaan na yan, ay maaring ito'y nagpapahiwatig na nasisira na yung paggana ng kanyang baga. Kaya maari kailangan ito pag ganitong nangyari, agarang medical attention. Nakakamatay po ang acute respiratory failure.
Ito po kasi yung pagpalya ng paghinga dahil sa mabilis at malalang kakulangan ng oxygen sa dugo, hypoxemia, at labis na pagtaas ng carbon dioxide sa dugo, na ito po pagka ito yung mangyayari, pwedeng ikamatay ng pasyente. Yun na nga nangyari kay Nora Honor. Ang pwedeng mag-cause ng brain damage kasi very sensitive ang utak natin pag nagkulang ng oxygen. Pag walang sapat na natanggap na oxygen yung utak natin sa loob ng ilang minuto, magdudulot ito ng permanenteng pinsala sa utak, koma, kalaunan, ikamamatay. Pwedeng mag-cause ng organ failure. Ang puso, ang bato, ang atay, nangangailangan ng sapat na oxygen yon para gumana sila. Ang matagalang kakulangan ng oxygen, pag nagpalya yan, pwedeng mag-cause ng cardiac arrest. Maaring magdulot ito ng abnormal na tibok ng puso, yung arrhythmia, biglaang paghinto ng tibok ng puso, pagkalabis ang carbon dioxide sa dugo mo. Pag naipon ang carbon dioxide sa dugo, magpapababa sa pH level, pwedeng mag-cause ng respiratory acidosis. Ang acidosis, ito'y nagkaroon po ng paggambala ang normal na enzyme at iba pa mga protein sa katawan, humahantong sa organ failure. Ang mataas na antas ng carbon dioxide, magdudulot ito ng pagkawala ng malay o kaya seizure. At maaari ding magdulot ito ng yung puso mo magiging abnormal ang pintig niya. Kaya ang katawan, pagka po hindi nabigyan agad ng sapat na oxygen at hindi bumaba ang carbon dioxide, ito po magkukos ng kamatayan, no? Kaya ito nga po ang nangyari po kay Ate Guy, sa madaling salita, yung acute respiratory failure, ito isang emergency na dapat ang katawan ay mabigyan agad ang tas ng oxygen at mabalanse ang carbon dioxide. Kaya ito po ay nagkaroon nga siya ng ganitong problema, humantong po ito sa pagkapinsala ng katawan niya at kamatayan. Bago po natin ituloy ito, paalala sa ating food supplement na vitamin C, ito po isang antioxidant, makakatulong para protektahan yung ating selula sa pinsalang dulot ng free radical. Yung oxidative stress ay maaring may papel sa ilang sakit sa baga. So, ang pansuporta sa ating immune system, ang vitamin C, makakatulong labanan ng infection sa baga. At ang vitamin C tumutulong sa collagen production. Ito po ay may bahagi ito sa yung bang collagen, yung pagre-repair sa mga daluyan ng dugo, pang-repair sa tissue ng baga. Ito rin po ay nakakatulong pang iwas sa pamamaga. Ang vitamin C, meron siyang anti-inflammatory effect. At ito rin po ay pang-prevent ng katarata. At kasabay po nito, ang vitamin C kasi sa Super B complex, pareho silang water-soluble vitamin C. Ibig sabihin, very effective ito pag wala pa laman ng tiyan, empty stomach, tubig lang iniinom mo. Kaya maganda, wala pa laman ng tiyan, pagising sa umaga, pagsabayin mo na yung vitamin C at saka Super B complex. Kasi yung Super B complex, meron yung vitamin B1, thiamine yan. Yan po yung pampagana ng ating nerve. Vitamin B2, production na ng energy sa ating cellular function. At ang vitamin B3 sa metabolismo ng ating energy, paggana ng digestive system at nervous system. At meron siyang vitamin B para sa production ng tamang hormones at cholesterol. Mahalaga din ito yung vitamin B6 sa paggana ng ating utak at immune system at meron siyang biotin. Ang Super B complex ay meron siyang biotin. Mahalaga ito sa kalusugan ng buhok, balat at kuko. Kaya meron siyang folic acid, paggawa ng red blood cells at DNA. Meron siyang vitamin B12 para sa production ng red blood cells
Kaya ito po yung energy production. Mahalaga po sa pag-convert ng food into energy at hindi ka madaling mapagod. Kaya sa nerve function po natin, yung B1, B6, B12, para sa kalusugan ng nervous system. Yung B9, B12, sa red blood cells production po natin. Kaya nga po, napakaganda na meron tayong super B complex at vitamin C sa umaga para i-maintain ang ating kalusugan. Nasabi po, nagkaroon ng angioplasty, isang medical na pamamaraan para buksan yung kanyang makikitid na daluyan ng dugo. Ito'y ginawa, no? Paaring kumipot yung daluyan ng dugo niya, kaya maring dahil sa cholesterol or sa mga nicotine, kaya po ito'y pinalapad yung ugat. At ito po isang operasyon na nagpapalapad sa ugat, bagamat madalas itong minimally invasive. Hindi nangangailangan itong malaking operasyon. Ngayon, ang kanya po, mayroong iba't ibang condition, bakit nagpalya yung kanyang paghinga, di ba? Ang cause ng kamatayan po ni Nora Honor ay pagpalya ng kanyang paghinga. Naaring ito'y dahil sa kanyang chronic obstructive pulmonary disease, no, yung COPD. Ito isang progressive sakit sa baga na maaring ito'y nagkaroon ng chronic bronchitis, ganon, emphysema, kaya nagpahirap sa kanyang paghinga. Kaya nga po yung biglang pagkitid at pamamaga ng daanan ng hangin sa kanyang baga, ito nag-cause sa kanya ng obstructive coronary disease, no? Alam mo yung vitamin, yung omega-3, ito'y maganda sa baradong ugat sa puso. Pampababa ito ng cholesterol at may ambag ito para mawala yung bara sa ugat. Ito'y epektibong pangalis ng lapot ng dugo. Very effective sa pampababa ng presyon ng dugo. Kaya very effective ito para sa mga taong mataas ang presyon, barado ugat, mataas ang cholesterol, para maiwasan ng pamamaga, anti-inflammatory ang omega-3. Kaya nga po, ang omega-3 ay anti-inflammatory properties, nakakatulong maiwasan ang pamamaga ng daluyan ng dugo. At pampigil ito ng pamumuo ng dugo. Meron siyang anti-platelets effect. Ito'y nakakatulong mabawasan yung lapot ng platelets. Nakakatulong maiwasan yung blood clot. Kaya maiwasan ang atake sa puso o stroke. At ang omega-3 ay nakakatulong para maging malusog ang daluyan ng ating dugo. Nababawasan ang panganib sa irregular heartbeat, kaya omega-3 ay nakakatulong para patatagin din ang electrical na activities ng puso, nababawasan ang panganib sa irregular na tibok ng puso. Kaya kailangan para maiwasan po natin bukod dun sa mga treatment na ginagawa sa hospital at mga reseta ng doktor, napakahalaga po ng lifestyle medicine. Ito isang sangay na medisina na nakatuon po sa pagbabago ng pamumuhay para mapigilan, gamutin, at baligtarin ang sakit na ugnay sa pamumuhay. Ang chronic obstructive pulmonary disease, para sa mga taong merong COPD, ang lifestyle medicine ay napakahalaga para maganda ang kalidad ng buhay at mapabagal ang paglala ng sakit na ito. Nakakatulong po yung paghinto sa paninigarilyo. Ang pinakalaking hakbang para ang COPD ay maiwasan, tigilan ang paninigarilyo. Kasi ang patuloy na paninigarilyo, nagpapabilis ng pagkasira ng baga at nagpapalala ng sintomas. Ang paghinto pa ng paninigarilyo ay makakatulong para mapabagalin ang paglala ng sakit at mapabuti ang paghinga ng isang pasyente. At kailangan din ng balanced diet, ibig sabihin nito, maraming prutas, maraming gulay, whole grain, lean protein. Ito po'y maganda sa kalusugan, mapanatili ang malakas ang immune system. At ang tao merong COPD, kailangan po ay mapanatili ang kanilang timbang. Iwasan po ang tumaba.
mahalagang tiyakin na meron kang sapat na calorie intake. Limitahin mo yung mga processed food, mga saturated fat. Kaya nagpapalala at nagpapamaga ng katawan yan. At meron kayong sapat na tubig na iniinom para maiwasan po yung paglapot ng uhog at madali mong ibo. Tsaka syempre, konsultahin nyo yung dietitian para sa ma-personalize yung plano sa pagkain na ayon sa iyong pangailangan kung meron kang COPD. Ang regular exercise at pulmonary rehabilitation, ito po yung supervised program, kasama po yung exercise, edukasyon, suporta ng mga tao may sakit sa baga. Makakatulong ito para mapabuti yung kanyang paghinga, lakas, do. Ang regular na exercise, ito po kahit na mahirap huminga, ang regular exercise recommended dito ng doktor. Mapabuti ang kanyang health ng puso, lakas ng kalabnan, kalidad ng buhay. Kaya nga po kasama yung exercise na walking exercise, pagbibisikleta, mga low impact na activities, mga yung walking, importante yan, no? Ang stress din ay ito po'y nagpapalala sa simptoma ng COPD. Kaya dapat alamin i-manage yung stress. Kailangan din katulad po ito ng meron kang deep breathing exercise at makipag-usap ka sa therapist, anong maganda para sa iyo. At kailangan po nito meron kang sapat na tulog. Pag kulang ka sa tulog, mahalaga sa kalusugan ng puso at baga ay nakakatulog. Ma-manage po yung pagkapagod. Ay iwasan ng iritan sa baga. Mahalagang iwasan yung mga iritan sa hangin tulad ng usok, secondhand smoke, pollution sa hangin, alikabok at mga chemical. Ang pagkakaroon po ng sapat na kaalaman tungkol sa COPD, paano ito mapamahalaan, ay kailangan po nito tandaan na panatilihin ninyong ligtas ang inyong katawan. Kailangan meron kang regular check-up sa doktor, merong mga gamot na reseta sa iyo, bahagi ito ng management sa sakit. Ang bawat tao, merong iba't ibang yung resistensya. Mahalagang makipagtulungan kayo sa doktor ninyo para sa ganun, ma-personalize yung pamamahala sa sakit nyo. Ang lifestyle medicine ay nagbibigay ito ng kapangyarihan na maging aktibo, ito bang ma-normal ang buhay mo basta na monitor ka, yung pang-araw-araw mong buhay maging maayos. Kung kayo po ay interesado na malaman yung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga product, tulad po ng ating crystal oil. Alam mo yung ating crystal oil, maganda to sa pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, pagkahilo, pag nagbabara ilong, pahid mo, pag sinisikmura ka, kinakabag ka, pag hindi ka kakagatin ng lamok, hindi ka lalapitan ng lamok, pag nagpahid ka niyan, pag nangati ka, tanggal ang kati mo dyan, no? Yan po ay pwedeng i-deliver ng rider, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Kaya kung kayo po interesado sa mga vitamins natin, ay i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, no? Ngayon po idadako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas. I-share ko sa inyo ang Philippians chapter 2, 14 verses 14 and 15. Ito sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo, upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanglibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng mga bituin na giningning sa kalangitan. At ito pong message na ito ay isang powerful reminder, mag-focus po tayo sa magagandang bagay. Iwasan natin ang pagrereklamo, sa halip bilangin mo yung mga biyaya, count your blessing. Kilalanin mo na bagamat dumadanas ka ng mabigat na pagsubok, ay huwag kang magreklamo. Walang ba, kulang ka sa pera,
meron kang meron kang relationship problem, ang message po nito ay ang kailangan po ay maging relax ka lang. Sa halip tayo magreklamo, magpasalamat tayo, busy tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ang koneksyon sa Diyos ay napakahalaga. Yung pagbabasa ng Bible, napakahalaga, pananalangin, at paggawa ng kabutihan. Nagsasabi, sa halip na magreklamo tayo, dapat tayo mapagpasalamat, mapagdasal, humingi ng tulong mula sa Diyos, at maging positive tayo sa buhay natin. At sa mga challenges sa buhay, sa mga struggles natin, ay ito po'y nagpapatibay sa atin. I-maintain lang natin yung positive attitude. Ang mga suffering po ay temporary lang yan. Kaya ito po, sa halip na tayo magreklamo, yung gratitude, embrace mo, magkaroon ka ng joyful outlook sa buhay, acknowledge mo yung continuous blessing mula sa Diyos. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnupay ng Diyos ay matanggap natin, and God bless us all.